Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel. Nice. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula kay Tina Maan. So meron itong pamagat na Kong Busita hindi nakapirma sa impeachment ni VP Inday Sara. So actually kahapon or I think kaninang umaga pala. 'Di ba lumabas yung kahapon pala lumabas yung list nung yung mga congressman na pumirma or yung sa House ba na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Isa talaga to sa hinanap ko. Itong kay Colonel Busita kasi alam naman natin na nung mga nakaraan nadawit nga siya sa issue 'di ba about nung anong tawag doon? About nung admin yung corrupt administrator daw or administration yung past at saka yung present. So parang 'di ba inano siya ng mga DDS noon. So parang hinanap ko siya doon sa 200 list plus tapos yun nga wala akong nakita na pangalan niya. So luckily na lang meron tayong nakita ngayon na some kind video ata to na response ata to ni Colonel Busita kung bakit wala siya. So sabayan niyo kung panoorin to men. So again bago natin simulan, tinamaan, supportahan nyo yan. Tapos syempre, yung YouTube channel natin. Kung gusto nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So again, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, Kong Busita hindi na kapirma sa impeachment ni VP Inday Sara. So like, comment, share, subscribe. Start. Ang impeachment ni VP Sara. Kayo po ba ay Start 0. laking balita ko ngayon, ang impeachment ni VP Sara. Kayo po ba ay kabilang doon sa mga bumoto? Hala. Actually, Sir Julius, nung nagkaroon itong sinasabing botohan, meron kasi akong prior commitment do sa mga Muslim leaders. May meeting ako at ang mga ito ay galing pa sa iba't ibang probinsya. Kaya po, nung naganap itong tinatawag na botohan, wala po ako sa Kongreso. Pero na-notify ho kayo. Meron po kaming scheduled hearing sa isang committee. So wala pala siya. So ano kaya yung say niya dito men or ano kaya yung stance sana niya o niya sana niya something like that. Niya sana. Sa ethics. At ang sabi po, canceled yung hearing dahil mayroong meeting. Meeting. Meeting, yes po. Hindi po klaro. Tapos hindi klaro. Meeting, but of course, official pa rin yun. Pero wala ho kayong hinala na yun ang pag-uusapan doon sa sa sinasabing RTIA ba to? Or sa meeting na yun. Wala po dahil hindi naman ito first time na nangyari na may ma-receive kang urgent notice or meeting. Oo. Kaya hindi nyo na ho kinancel yung inyong mga meeting sa mga Muslim leaders. Yes kasi po. hindi specific yung yung Yes, invitation. yes po. At the same time, masyadong insulto naman sa mga kapatid nating Muslim leaders na galing sila sa iba-ibang probinsya tapos outrightly bigla kong ika-cancel. Opo. So Okay, parang I think nauna yung pag-commit niya doon sa sa mga kikitain niya sa over dito sa impeachment ni VP Sara So I think naman yun, understandable naman ata yun. So kayo na lang din bahalang humusga or kayo kung yung opinion niyo about doon, comment din kayo sa baba. po kayo nakaboto ron. Pero ngayon po higit na po sa number of votes, no? 215. Kapag ganyan ho ba, ay hinihikayat pa ho ba yung ibang mga congressman, yung katulad po ninyo na hindi pa ho kayo nakakaboto, na magbigay din ng inyong mga boto? Actually, ang nakita ko naman po sa House of Representatives, wala namang hikayat na nagaganap eh. Wala Ibig ho. sabihin po, nire-respeto naman ang leadership ang desisyon ng bawat congressman. Wala pong nagaganap na hikayat. Kasi meron namang hindi bumoto, di ba? Pero mangilang-ilan lang ata. Kasi parang 300 ata tapos 200 yung pumirma, di ba? So medyo marami-rami din ata yung hindi pumirma or piniling hindi talaga suportahan yung impeachment ni VP Sara. So ngayon po na-impeach na si VP Sara, ano po sa tingin nyo mangyayari dito? Pagka ito yung naipasa na po sa Senado, ano mga in-expect? Ay, po alam natin nyo, Sir Julius and Ma'am Tintin, mandato kasi ng House of Representatives na once may nag-file ng impeachment complaint, wala pong pwedeng gawin ang Kongreso kundi tugunan ito sa pamamagitan mag-vote po lang. ng botohan. At siyempre, nandyan po yung articles of impeachment. So, yun lang po ang papel ng Kongreso. Walang, other than that, wala po Yun po ang legal na mandato. And after that, yun po ang basihan na sabi nga po ninyo, more than one-third, almost two-third yata. Kaya isusumiti po yon sa Senado. Parang ang Senado po ang magsisilbing korte para ganapin ang trial. Sa kanila po yung final judgment, hindi po sa Kongreso. Pero pwede ho bang tanggihan ng Senado yun? Kung hindi nila aksyonan yung... Ay mabigat po yon. hindi pwede yun. Kasi po mandato yon. Tama. Para kayo- Kasi, di ba, inaproba na nga siya ng napakaraming congressman, di ba? So parang insulto din yun sa mga congressman. Oh, ano ba yan mga senador? Porket ba congressman lang kami, hindi nyo na pakikinggan yung hinaing namin. Di ba? So parang no choice din sila doon sa taas, kundi, yan nga, tugunan din nila to.
Ito rin, kumbaga, Kami po may mandato nyo yun eh. mandato. Oo. Mandato. Oo. Hindi mo pwedeng tanggihan kasi yun ay nasa Constitution. Mm. Mandato, gagampanan mo. Whether you like it or not, mandato. Oh, linawin ko lang, Congressman, kapag nasa Senado na ho yan, pwede ho ba nilang ibasura yung impeachment complaint based on sa pagre-review po nila? O wala ho silang choice kundi mag-proceed sa isang impeachment trial? Kapareho din po yan sa korte. Hindi nila pwedeng tanggihan. Hindi Kailangan pwede. magkaroon sila ng trial. At doon po, Trial talaga. magkakaroon din sila doon ng botohan. Doon po malalaman kung ano talaga ang final judgment. Oo. Sila po ang husgado. Oo. And I think 2/3 ang dapat bumoto, pumabor para ma-impeach itong So nakasama. parang may effect din pala talaga ano kapag halimbawa ganyan admin to admin kasi syempre di naman natin may tatanggi yan min na kapag isang administrasyon na 'di ba yung ibang politiko pa nga nagsisibalimbingan 'di ba bumabalimbing kasi syempre I think nandiyan or pumapasok na rin ata dyan yung ano yung kailangan nilang makipag anong tawag dyan? Along something like that ba na parang makikisalamuha. So parang yung iba din is parang yun nga natatakot, yung iba din is parang yun nagbi-blend in na lang din. Oo. Opo, which is I think parang 16. Mm. Yes po, 16 na kailangan. 16 po. Out of 24, 16. Hindi ko lang sure Oo. ma'am. Pero paano pag hindi na ko yung numbers na yun? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 8 lang ang dapat na mag-oppose. 'Di ba? Kapag umabot ng 8 o 9, wala na. Hindi nila pwedeng hindi magtatagumpay yung yung impeachment kapag may 9 na senator na no. So ilan ba yung mga solid Duterte diyan? Si Amy, si Bato, si Robin. Tapos yung iba, sino pa yun? So meron silang I think 5 ata na sure ball. Uy, mahirap din pala. So kapag after election na kasi 'di ba yung next daw na is June pa. So after election na yun. So yun, nasa sa taong bayan na lang din talaga kung may idadagdag pa silang mga DDS or susuporta kay BP Sara. Ano ho mangyayari? Ibig sabihin below 16. Oo. Ano mangyayari? Ayun yung binabanggit mo na parang naibasura na rin. Pwede ibasura Ang din. importante lang po, ma-process. Oo. Hindi pwedeng basta ibabasura lang. Oo. Opo. Kailangan na malinaw. May trial Mga tao. talaga. Meron Opo. talagang parang kumbaga sa piskal may hearing. May Parang ganun. opo, talagang kailangan nilang gampanan yung mandato. Pero pagdating ho sa impeachment trial, wala na hong kongresistang sasali doon. Wala Mga po. senador na lang po ito. Wala po, puro senador. Tapos na kasi parang yung sa House parang yun yung round 2 kasi 'di ba yung nag-file yung round 1 tapos sa House of Representative yung round 2 tapos round 3 na yung sa Senador. Last round, final round. Kasi na-witness na rin natin yun eh. Silang lumalabas na Corona hukom. Yes po, silang lumalabas na hukom. Sila lalabas na hukom. Opo. Ayun. Yun lang. Akala ko may say si Colonel Busita doon. Wala pala. So sayang hindi natin nakuha yung yung vote sana. 'Di ba? Hindi natin nakuha yung vote sana ni Colonel Busita doon kung ano yung stand niya doon. Sayang. Wait lang, basa nga tayo ng comment. Anyways, bago nyo iwan yung channel na to, men, di naman, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin sa ano ba to? TV program ba to? I think sa kay Rapi Tulfo to or sa TV5 ba yan? So, support nyo na rin, courtesy din Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, like, comment, share, subscribe. So, magbasa tayo ng comment, Pag ayaw may dahilan, pag gusto may paraan. Nako, place safe ang tawag dyan. Wag na iboto yan. Yes or no lang, Busita. Malatuba ka talaga kahit kailan. No, yun. Iwas pusoy, wala na. Wag nang hugas kamay, bistado ka na. Ay, alam ng taong bayan, iwas pusoy. No, Busita. Iwas pusoy para makakuha ng boto sa kabila. Opinion ko ito, Sana iboto ka ng pamilya ko ngayon, hindi na. Sayang ang paghanga ko sa iyo. Okay lang naman okay lang naman si Colonel Busita. So I think mga DDS tong dito. Tawag dyan. Pero yun nga, parang kahit sabihin natin na yung sa side ni Duterte at side sa mga Marcos, 'di ba? Parang
Siyempre yung iba dito mag-aano talaga kasi yun nga walang side na pinik si Colonel Busita. So kahit na tapos naman sana na yung botohan, 'di ba? Bumoto o hindi is ano naman talaga mananalo pa. Pero yun nga hindi kasi nagbigay ng tawag diyan. Hindi nagbigay ng tawag diyan. Hindi nagbigay ng ano niya ba, ng ano niya kung pabor ba siya or hindi. So parang dito, nag-aalboroto yung mga tao, men, no? Kita nyo, hindi ko naman gawa-gawa yan. May mga tao talaga yan. Sayang. Kita ba? Sayang ka, Sir Busita, pumanig ka sama-sama. Tiyan na lang. Tapusin mo na termino mo. Hindi ito mananalo sa pagkasenador at ng one rider party list. Ay! Baka ano din to? Baka hindi pala to DDS talaga. I think ito yung mga nagkokomento dito, pabor na i-impeach si BP Sara, no? Kasi hindi din eh. Kasi yung bumibira kay Colonel Busita dati, nung may statement siya about dun sa mas corrupt daw yung past administration over sa new administration, parang binanatan siya dun eh. 'Di ba? Sobrang galit yung mga DDS nun. So ito, wala nga tayong nakuha na Di natin nakuha yung sagot niya. Akala ko kasi magpapaliwanag siya dito eh. Kasi yun naman yung nakalagay sa thumbnail niya. Diba? Bakit hindi pumirma? Pero yun lang pala, hindi lang pala siya nakapirma kasi may lakad siya, may commitment na siya. So kayo na lang din bahalang umusga doon. So I think hanggang dito na lang muna. So yeah, that's it. Tinamaan. Also courtesy din para sa yung TV station na yun. So like, comment, share, subscribe.